Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. So sa buhay natin guys, gusto natin yung good life, good health, and live longer. So lahat tayo, di ba? Sino nga bang may ayaw na mabuhay ng matagal na panahon, lalong-lalo na siyempre para rin sa ating mga pamilya. Pero ayon sa World Health Organization, yung mga survey guys, na lalo na sa ating mga Pilipino, ang survey na mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa lalaki. So yung babae daw, ang buhay niya nasa 70 average. Average yun, 70 years guys. At tayong mga lalaki, ay nasa 68 years. So, mas maiksi ang buhay natin guys kasi nga, ang mga lalaki daw kasi, tayong mga lalaki kasi, ay maraming bisyo. Kaya, mas maiksi ang buhay natin, di ba? So, yun nga guys. So, sa tagal ng panahon, di ba? Kahit na anong gawin mo, pag umabot ka sa mga ganong edad, 70, bonus na lang kung mag-80 ka, 90, kahit anong gawin mo, lalo na yung mga artista, di ba? Nakita niyo mga artista, nung panahon nila, napakaganda. Halimbawa, sila Gloria Romero, di ba? Nakita niyo siguro yung mga picture dati, lumalabas, di ba? Mula nung bata sila, naging artista, tapos artista. At ngayon, buhay pa siya, nakikita natin, kumukulubot na yung balat. Di ba? Kahit ngayong panahon natin, uso na ang Bello Medical Group of Company, yung mga magagaling na mga doktor ng mga dermatologists. Pero pag tumanda ka, wala ka nang magagawa. Kahit batak ka ng batak sa mukha mo, lalabas at lalabas pa rin yung katandaan mo na darating yung araw, talagang lahat tayo kukulubot ang balat, magkakaroon ng wrinkles at kung ano-ano pang senyales. At yung katawan natin, hihina na bilang senyales na nasa edad na tayo. So, kaya nga yung physical na katawan natin guys, even si Jesus, nagkaroon yan, di ba? Nagkatawang tao siya, namuhay dito sa mundo. Kaya nga sabi niya, di ba, dumating ako dito para sa ikaliligtas nyo at para sa buhay na walang hanggan. So, yun ang binigay ng ating Panginoong Yesus. Buhay na walang hanggan, kahit nabuhay siya bilang isang tao, yun ang binigay na regalo sa atin. Kaya nga guys, ayon sa Kawikaan, chapter 9 verse 12, kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit kung ikay nagdurusa kapag siya tinanggihan. Diba? Yan, napakaganda guys ng mensahe ngayon sa araw na to. So, yun ang sinasabi niya sa atin. Karunungan. Ano ba ibig sabihin dito na kung meron kang karunungan ay meron kang pakinabang? So, hindi lang sa panahon natin ngayon, sino ba pinakamatalino ngayon? Wala nang iba kundi si Google, guys. Di ba? Pag meron kang hinahanap, sinesearch, lahat tayo gumagamit ng Google. So, hindi rin ng karunungan sa paaralan lang, di ba? Sa paaralan, marami ka rin matutunan. Isa rin yun sa karunungan. Sa YouTube, yan, magsisearch ka ng mga dapat mong gawin sa pagluluto at kung ano-ano pa man, may mga karunungan sa YouTube. Pero ano nga ba tinutukoy ng Bible regarding sa karunungan? Ito yung karunungan na sinasabi sa Bible ay yung sumunod sa utos ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Na pag kinikilala mo ang Diyos, may takot ka sa Diyos, hindi negative ba na parang bang isang leader na nakakatakot, hindi nakakatakot, kundi sa positive vibes. Yan ang tinatawag ng wisdom, yung karunungan mo sa paghawak ng pamilya mo, di ba? Pag-alaga ng pamilya mo, pagrespeto ng pamilya mo, ganun din ang karunungan para sa mga kapatid mo, di ba?
mga kapwa-tao natin, karunungan ng ibig sabihin ng karunungan dun sa tama, di ba? So kaya nga guys, ang sinasabi dito, yung karunungan, halimbawa, di ba? Yung lason, di ba? Alam mo na ang lason pag ininom mo, mamamatay ka. Karunungan yun. Ngayon, pag ginawa mo yun, hindi yung karunungan. Di ba? Ano yun? Kumbaga, parang kabubuhan naman. Di ba? O kabaliwan ang ginawa mo. Kaya wala kang wisdom na sinasabi, karunungan ayon sa Bible. Pero pag alam mo lason yan, hindi mo siya ininom, yun ang karunungan. Kasi may pakinabang ka, hindi ka mamamatay dyan. Di ba? So, ang ibig sabihin nito, kung alam mo na yung tama, di ba? At hindi mo ginawa, hindi yung karunungan. Di ba? Kaya gagaya ng sample natin kanina. Pero pag alam mong tama naman, at ginawa mo, yun ang wisdom mo, karunungan. So yun ang hingin natin sa Diyos na sana, di ba, bigyan tayo ng karunungan, lalo na yung pagsunod sa kanyang gusto, sa kanyang mga binilin sa atin, lalo na nabubuhay pa ang ating Panginoong Yesus dito sa mundo na ngayon ay nasa Bible na nga, na binigay sa mga apostol, sila San Pedro, di ba, San Juan, at sa mga banal, lalo na sa ating mga simbahang Katoliko na nagsalin-salin na magpasa hanggang ngayon, ayun ang ginagamit natin. So yun po hingin natin sa Diyos na maging marunong tayo sa mga bagay na tama at magagawa natin. Huwag dun sa mali. Na alam naman natin na ang kahinahan ng tao, tukso, kahinahan, lahat. Di ba? Yung mga bisyo dyan. So yun pong hingin natin na malagpasan natin ito na hindi natin magagawa sa buhay natin. Kaya kung meron kang ginagawa ngayon na hindi tama, ipagdasal mo na mawawala yan at gawin natin ng tama. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa pinansal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at ikay magtiwala at lalong-lalo na kung ikay mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ibibigay sa ngalan ng kanyang pangalang ating Panginoong Yesus. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na sa buhay. Bedridden na, Lord, sa ospital, sa bahay, at kung ano-ano po mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Tanggalin niyo po, Lord. Iunat niyo po inyong mapagpagaling na kamay. Ipuhin niyo po, yakapin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo, Lord, para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakauno. Ibalik niyo po ang magandang samahan, pagbigkis-bigkisin niyo po muli, O Lord, para bumalik ang kanilang magandang relasyon. At sa financial, Lord, na kailangan namin po namin lahat. Ultimong mga pambili ng mga kailangan namin sa aming pamilya. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming pamilya para sa aming hanap buhay. So, lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan naman ng ako, Jesus Santo. Thank you very much po.